Good morning! Saan man sulok tayo ng ating sa ating Pilipinas. Good afternoon, good evening. Kung saan man kayo sulok ng ating mundo. So, ito yung sagot ko sa mga instruction ni Commander Guerrilla Forces, General General Clemente Enrique. Kasi may classmate kasi rin ako na Warrior Renjiga. Classmate ko sa advance. 93 siya, tapos ito naman 83. Ngayon nasa GC, si GC yata, si Colonel Enrique Clemente. Nagkabaliktad yung kanilang pangalan. Yung at karakter ng aking classmate, the same with this Baron 83. Halos para sila may pagmamahal sa bayan at saka hindi nagpapatalo kung anumang dapat ipaglaban. So, balik tayo doon sa kwan. Ito yung sagot ko sa kanya mga instruction na siya ay naghihikaya ng grupo para sa guerrilla forces. Siya yung napupusuan ko na magiging commander guerrilla sa buong bansa. Kasi ang kailangan natin dito, may pagmamahal sa bayan. May pagmamahal sa bayan. Kasi lahat naman siguro ng sundalo ay matapang. Kasi kaya nga pumasok ng sundalo para ipagtanggol ang bayan. Now, pero karamihan lang ngayon, pag nag-retired, medyo nawala ng tapang. Siguro dahil nga sa pagmamahal na sa kanilang mga pamilya. Ito naman sa aming dalawa ni Cabalerdado, ay hindi naman namin iniiwanan ang aming pamilya. Bagkos, pinatatag namin ang loob nila na pinagpaplano na namin kung anong gagawin namin sa kanila. Pero, dahil nga mayroon kaming pagmamahal sa taong bayan at sa ating bayan, ito yung naisipan namin. Kung mangyari man yan, ay nandito lang ako sa kanyang likod, magiging deputy commander, kung ano pa bang organization, ay mas malaki kami sa organization ng armed forces. Mas malaki ang organization namin sa armed forces. Because the armed forces alone, only 150,000 ang armed forces. Now sa reservists, additional reservists, ilan ba ang reservists natin? Sabihin natin, mga nasa 500,000. So, less than 1 million sila ang armed forces. Ngayon, ang aming grupo as a guerrilla forces, walang limitation ito. Dahil kailangan namin lahat ng able body, lalaki man o babae, ay aming sasakupin, aming kukunin. So, sabihin natin, ang babae is volunteerism. Volunteerism ang babae. Pero ang lalaki, it is our requirement. Once nagkaroon tayo ng problema at nagtatag ng guerrilla, we will require them, even though without constitution. Gera na That is my opinion. Gera na yan. Ayaw sumama? Gusto mo lang mabuhay nang nagtatago? Dito ka, sumama ka. Or, may kalalagyan ka. So, all Filipinos, able body, especially the men, susama ka sa amin sa guerrilla. That is our, sa aking objective pala yun hindi pa nababanggit ng ating Commander Cabalerdado. I start call him now Commander Dado. So ganun. So sabi natin ang population is 115 million. I-below 18 natin. Sabi natin, kasi ako nga nagsimula 13 I-average natin 16. 16 years old up to able body. So meaning, estimated natin, nasa 70 million
ang Pilipino na able-bodied to include males, females, what I mean. Hatiin natin yung 70 million. Babae, lalaki. Mas maraming babae. Nasa 35 million ang lalaki. Ano? So, may nag-volunteer na babae. 50% or 30%. Sabihin natin, 50 million na ngayon. 50 million fighters guerrilla versus 500,000 regular forces to include the reservists. Di ba? Mas malaki ang pwersa namin, kaya mas malaki ang aming tao at saka aming positioning. Basta still nandyan ako sa level ng deputy or assistant whatsoever. Dahil si Commander Dado ang mamumuno. Dahil may puso at tapang siya at talino. Now, kung may mga darating na mga previous commanders, sino man yan, ay pag-uusapan namin ni Commander Dado, ano ang magiging sitwasyon, ano? So, yun yung sa aking planning. Dahil hindi ko pa narinig, wala pang instructions si Commander Dado sa akin, ano? So, I call him Commander. Kasi wala pa tayong disregard of privileges in ranks dito. Ang isang requirements namin is may loyalty sa ating bayan. That is one requirement. And able-body. Hayaan mo na yung tapang at saka hindi. Mapipilitan na yan. Pag mamamatay na yan, masusugatan na yan o tatamaan. Sabi nga nila, makaamoy ng pulbura, tatapang na yan. So, we need the requirements only loyalty to the country and able-body. That is only requirements. Now, sabi nga ni Sir, yung mga list ng pangalan ay dapat nakalista kung anong level ng training nila, knowledge o education. Normally yan. I have a commanders on the ground. Kaya ngayon, bibigyan ko, we will focus on dissemination. Sino dapat ang lapitan nyo sa area, kasi may mga area commander na ako. May mga commander na ako up to barangay yung iba. So, ibibigay ko ang mga cellphone number nila. Ano? So, yun ang pag-usapan natin kasi hindi tayo ligtas. Hindi tayo ligtas kung sasakopin tayo ng Chinese. Hindi ako lumalaban, hindi ako sundalo. Lalaki ka. Di ba, sa kwento World War II, naalala niyo pa ba? O yung mga kabataan ngayon, wala na sa kwento o nakikwento magulang o nababasa niyo na lahat ng lalaki ay pinapatay ng hapon. Hindi na kailangang barilin. Yung tututukin ng bayonita, nakalagay sa dulo ng baril. May nire-rape, may pinapatay na babae. Pag lumalaban, yung mga anak pinapatay, tinutuhog. Huwag natin isipin na hindi na mangyayari yan. Iba na nga rin ang panahon. Iba na ang technology ngayon. Iba na ang technology ngayon. Hindi na tuhog-tuhog. Usok na lang. Patay tayong lahat. Di ba? So, hindi tayo lahat ligtas. Kaya lahat tayo ng Pilipino, kumilos tayo para sa ating bayan. Ang tawag ko dito, sa napag-aralan ko dito, is Special Forces. We are trained 1 month of the U.S. Special Forces. We are cross-trained with the Special Forces for 1 month. Ang lagi ko narinig sa kanila, we will prepare our village to defend the village. Yun ang lagi nilang sinasambit kasi hindi man nila alam yung barangay. So meaning yung village is either barangay or sitio. Sitio or barangay. Depende na sa laki. Okay. Pero bago natin i-organize yung sinasabi ni Commander Dado, allow me to give names of my members of Vanguard of Democracy. Short background. Nag-start ako ito ng year 2020 dahil maraming niloloko sa ayuda, and my first
name na nilagay ko is Defenders of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Oy, mamaya pala, communism, makalimutan ko. Kasi nakalimutan na natin ang komunista sa Pilipinas. Communism, nakalimutan natin. Okay. So, dyan kami nagsimula, dyan ako nagsimula. Natutulong sa mga iniluloko ng mga opisyalis ng gobyerno na hindi nabibigyan palakas ang system. Lumitaw ako dyan at maraming umiiyak, humingi ng tulong at ako'y lumalabas at nagpapaliwanag sa kanila kung anong gagawin nila. Ganon ang ginagawa ko sa kanila. Ano? So, habang tumatagal, nadidevelop sa aking kaisipan na bakit hindi ko na ipagpatuloy ito para makatulong naman ako sa aking kababayan na niluloko at inaapi. Habang tumatagal, pumasok yung pension. Ay, pensioner, PGMC, I'm sorry, nabanggit ka na naman. Asa na yung 4.9 billion na ibigay nyo na ba? 7 years lang, nandyan yung pera sa inyo. Sabi nyo nga, sagot sa akin, short lang ito ha. Sabi nyo sa akin, o sabi nyo sa iba, wala naman sa aming punto. Bakit sinabi ba namin ang punto sa inyo? Ang sabi ng COA, it depends of PGMC kung gaano katagal nila i-release yung 7 billion, 7 years na eh. Bakit, sir? Sabi ko doon sa COA. Mahaba na naman ito discussion, ano? Naiwanan ko yung sinasabi ko, ano? Mamaya na siguro yung COA. Iwanan ko na lang muna yan. Okay, dito muna tayo. So, doon kami nagsimula na develop, ano? Na-develop kami sa yung sa ayuda, tapos lumitaw nga yung PGMC na pinagluloko yung mga pensioner. Pero hindi ako kasi biktima doon eh. Kung biktima ako doon, ayaw ko lang. Kasi kumilos ako noong 2018 differential kasi kasama ako doon. At para alam ng lahat, paulit-ulit sabihin ko, hindi ako nagdinig grabbing dito, ako ang nagpaunang nagbulabog ng PGMC na ilabas yung differential ng 2018. May vlog ako dyan. May vlog dyan eh. Post ko pa yan. Na tinakot ko pa sila kasi tinakot rin ako. Kamusta ang ating 2,000 differential? Sir, naka-tube stop. Naka-tube stop na. Hindi, ang tanong ko, kailan nyo i-release? Hindi tube stop. Bakit ang matakot i-tube stop? Eh baka magaling pa nga tube stop na pinapabagal yung trabaho eh. Bakit nyo laging dinidili ang pag-release? Yung umikot siyang buwan, ako, delikado. May 1 month kuwan pa naman. Ang tawag nito, mayroon bang yung savings, mayroon pa isa. Kalimutan ko na. Time deposit. Mayroong 1 month yata time deposit. Naku, laki nun, ha? Okay. So, dinidili nyo, kaya magtrabaho lang tayo ng tama, ng tapat sa ating kalooban. Okay. So, nabuo yun, Defenders of Democracy. 2021, nagpa-register kami. Nabuo kami. Banggitin ko yung nauna ko nakasama na si Colonel Papa at si yung nagbigay ng suporta sa amin. Nakalimutan ko, ma'am. I'm sorry po, ano. Hindi ko na-lista. Mamaya babanggitin ko siguro pag nalala ko. Yun ang nagbigay ng pondo sa amin para makasimula kami. Retired teacher ito, doctor teacher na nasa abroad. So, pangatlo siya, si Fernando Lorilla, Cristina Rizal, ay hindi pala Cristina Rizal, Cristina Corpus, asawa ng PME 92. Sino pa yung nakasama ko dito? Ito yung mga original na nag-usap-usap kami. Ano? Kami yung original na nag-usap-usap hanggang sa dumami na ka. Pala si Felix Macabenta, yung dati kong admin issue sa batalyon sa 19 IB. Si Felix Macabenta. Ano? Pero sa ngayon, ang mga natitira na lang na medyo nagpaparamdam pa rin sa akin, kasama na rin yung mga kontrabida sa akin. Ha? Ay, hindi ko malaman kung bakit kontrabida. Wala nga nabuo eh. Okay, ito yung, ang advisor namin, si Cavalier Samonte, PME 1967, ano? Siya yung advisor na siya yung lumapit sa akin. At sabi ko, sir, may nabuo ako ganito. Balik ko nga pala, kaya naging Vanguard of Democracy,
dahil pinalitan ng SEC. Almost 1 year kami bago na-registered. Ang umayos dito ay si Colonel Fernando Los Bañez. So mamaya pag-usapan natin. So ang advisor namin dito si Caballero Samonte. Tapos ang aming mga legal consultant ko ito. At ito yung mga nakikita ko na mayroong nababasa ko sa pagmamasabay. Although maraming MUP, kaya lang hindi ko siguro napapansin. Pero yung napapansin ko lang, yun lang munang banggitin ko. I'm sure sa mga iba, si General Pilisardo Simoy, mayroon siyang title sa kanyang grupo. Si General Kita sa ano siya, may tawag siya DOJ, ang sa kanila DOJ, DOJ, Defenders of Justice yung kanila. Okay, ang amin naman that is Defenders of Democracy, sa kanila Defenders of Justice, kasama nila si Secretary Bilica. Okay, si General San Juan, yung Class 84, si General San Juan, ang commander natin ng Special Forces. Si General Gadot ay mista ito ni Caballero Dado, 83 rin. So, ang member of board of director namin, ang chairman namin, si Caballero Sani Gadot, yung Class 83. Ako ang vice chairman and board of director si Attorney Yakat, Dr. Pagunsan and Engineer Abor. Ito yung board of director natin, So, mga staff ko na medyo hindi ko pa nilagyan ng mga designation kasi pabago-bago, si Governor Aguila Dupaya, si Cristina Corpus, Cristina Corpus yung sinabi ko kanina, asawa ng BME 92, and Colonel Sat Paran. Colonel Sat Paran, nag-retire to as Chief Staff ng RSCOM, ng Reserve Command. So, allow me to describe, ito na yung commander na bantayan ninyo. Kasi, sabi nga ni Commander Dado na magpa-registered kayo sa amin para centralize tayo. Siya ang ating commander. Okay. Sa Northern Luzon, pag sinabing Luzon, ang boundary yan Manila. Manila, Bulacan pataas. So, ang commander natin dyan ay si Colonel Ramiro Papa. Si Colonel Ramiro Papa, PFC pa lang siya, o draftee pa lang nagkasama kami sa Special Forces 1974. So, is-April nito. Colonel Ramiro Papa. Ito yung number niya. Kung kayo ay part ng Northern Luzon, ito ang pwede nyong tawagan. Okay, lahat ng ibinigay kong pangalan, kung hindi nag-respond, bumalik kayo sa akin. Para malaman natin, evaluate natin ang mga commanders ko kung active pa sila o hindi. Okay, bago ang lahat, yung number ko muna. Take note ninyo, 0956 1872 065. That is my cellphone number. 0956 1872 065. May another number, 0985-419. Ulitin ko, 0985-5965419. Token text. Okay. Ito naman kay Colonel Ramiro. Okay, dito muna tayo, So, para alam niyo kung saan kayo magpapa-registered at tatawag para ma-include kayo. Mamaya na lang yung instruktura kung anong gagawin natin, Kay Colonel Papa, 0995-648-7573. Ulitin ko, 0995-648-7573. Okay. Siyang in charge sa Northern Luzon. Siyang area command. And at the same time, siya yung Region 2 commander. Region 2, commander. So, si Major Rodi Lopez, my classmate in OPC, siya yung Region 3 commander. Region 3 commander. 0968 852 7986.
Ulitin ko, 0968-852-7986. So, yan yung commander ng Region 3. So, pwede ka mag-direct, pwede rin kay Colonel Papa kasi under niya yung Region 3. Okay, sa Apayao, si Colonel Bayog, my classmate also. Sa Apayao siya, sa province. So, siya yung commander doon. 0955-083-6467. Ulitin ko, 0955-083-6467. So, yan yung in charge sa Apayao, ano? Okay. Sa NCR naman, buong NCR, ano? Colonel Los Bañez, Special Forces ito. Ano? Colonel Los Bañez, Special Forces ito. Ang number niya, 0998-239-4660. Ano? 0998-239-4660. Ito yung number niya. Siyang in charge sa NCR, ano? Okay, sa Southern Luzon, Colonel Satparan sa Southern Luzon. Ang number niya ay 0917-575-8806. Ulitin ko, 0917-575-8806. Sa yung sa Southern Luzon, Colonel Satparan. Ang boundary niyan ay sa NCR. Yung una is Laguna. Okay. Sa Bicol, si Lieutenant Aloro, wala akong cellphone available. Sa Region 4 is Major Sabiro, medyo wala rin ako cellphone number. Hindi ko na mahanap kung saan ko na i-registered. Region 4B, Colonel Pipit. Colonel Pipit. May cellphone number. Ang cellphone number niya, and at the same time, Colonel Pipit, Region 4B, and Marinduque. Siya rin ang commander doon. 0966-486-2750. Ulitin ko, 0966-486-2750. Okay. Sa Palawan, ito yung mga nalala ko kasi naramdaman ko mga active, ano? Sa Palawan, si Kaumar. Si Kaumar, ito ay dating commander ng NPA sa Southern Tagalog. Now, nakasama ko ito sa lahat ng mga laban sa Central Luzon at saka Southern Tagalog sa speaking engagement. Pero nakapunta ngayon sa empleyado kasi yata siya ng CRS. Okay. Commander Omar. Umar lang yung kanya kasi nag-aalya siya hinahanap siya ng NPA kasi. Okay, 0981-661-5987. Ulitin ko, 0981-661-5987. So yan si Commander Omar sa Palawan. Okay, sa Bisaya naman, si Attorney Godis. Siya in charge sa Bisaya. And at the same time, Region 8 Commander. Si Attorney Godis, Benedicto Godis, ang cellphone number niya ay 0966-087-7830. Ulitin ko, 0966-087-7830. So, yan ang number ni Attorney Godis. So, sa Region 6, si General Bandillon. Ang number niya, 0928-401-6744. I repeat, 0928-401-6744. So, yun sa Region 6. Sa Region 7, si Colonel Ayot, my classmate. Mate, pwede pa ba? Ikaw, lumalaba pa. Okay, his number, 0956-584-1599. Colonel Ayop, 0956-548-1599. Okay. So,
So, yan sa Region 7. Sa Mindanao, nag-iisa na lang. Bahala na kayo pumunta kay my classmate, Colonel Cedinho. His number, dalawin number niya kasi pabago, daming number kasi nito 0936 319 1005. Ulitin ko, 0936 319 1005. So, yun ang number niya. Another number niya, 0905-288-8187. So, yan ang number ni Colonel Cedinho. Okay. Yan yung mga tatawagan ninyo. Yan yung mga tatawagan ninyo sa kung anong nasasakop kayong area. Kasi yun ang instruction ni Commander Dado na mag-registered kayo sa amin. Kasi sabi ko nga, pag nagkagera, sabi nga namin, pag nagkagera, walang exempted na lalaki. Walang exempted dyan. Kasi, iisipin nila, ito yung magiging kalaban natin, kukunin to ng Armed Forces of the Philippines at gawing sundalo. Patayin na lang natin para wala na makuha ang mga kwan. Kasi ang mangyayari sa gera, ito yung ina-address namin doon sa mga civilian na hindi nila alam ang gagawin. Doon sa mga may alam na, ay tumulong na lang kayo, MUP. Tulungan nyo na lang kami magpaliwanag. Hindi na lang kayo magiging laging kontrabida. Ang kontrabida is walang pupuntahan niya kasi bayan na natin, bayan na natin ang napapasubo, So kasi pag ganito, kung maalala nyo yung picture ko doon, ang sabi ng Chinese, na isang general ng Chinese, sa loob ng isang araw, makukuha tayo. Ang ibig niya siguro sabihin, sa isang araw, makukuha lahat ng major camps natin. Pero hindi niya makukuha yung mga village defense, yung mga village. Ito yung pinaghahanap natin, guerrilla forces. Kasi ang guerrilla forces, kung ikaw ay taga-sityo Maisong, doon ka lang sa sityo Maisong magdidepensa. Yan lang ang commander mo. Ngayon, kung medyo maliit ang barangay nyo, yung buong barangay, bubuoy nyo yan. Nang sabi nga ni Commander Dado, ay bubuoy nyo para ma-strengthen nyo yung pwersa ninyo sa isang barangay. Kaya nga sabi niya, in one platoon, 4 na platoon. So that is 28 plus platoon sergeant and officer, platoon leader. So that is 30. 30 men in one sityo kung malaki ang barangay. Ngayon, kung maliit ang barangay, di 1 platoon lang. Pero kung katulad ang barangay sa Antipulo o sa mga Kainta, yung barangay ng Antipulo parang isang syudad ng isang probinsya na hindi ka develop, So, maraming ang commander, So, ganon ang gagawin natin. So, sabi nga, i-register na pangalan nyo, tandyan yung mga para malagyan ko ng posisyon. Sabi nga, walang privilege dito kung anong ranggo mo, anong natapos mo. Ang requirements namin dito is loyalty and able body. Kung college graduate ka naman, na hindi ka marunong magdala ng tao, at pag nakaputok ka, tumalong ka agad sa ilog, ay hindi pwede. Kaya hindi rin siguro kailangan ng education dito. Up to company level, hindi na gaano kailangan ng education no company level. Ang kailangan at higher level. That is my opinion. Hindi pa namin mapag-usapan. So kung mga other commanders, generals, pag-usapan namin ni Commander Dado ang pag-usapan. Ako nga pala ay ang aking bansak sa Special Forces, Bukay. So Commander Bukay na lang tawag natin. Kay Commander Bukay, Bukay. Kasi yan yung pangalan ko sa Special Forces ng kabataan at saka yan ang pangalan ko sa aking bayan Sinilangan sa Upin, Maguindanao. Kasi ang Bukay sa puti, yung Bukay
sa Ilonggo ay puti. So much for that. Tuloy natin. So, yan yung kinakailangan natin, Lahat ng able body ay kailangan ma-organize natin. So, umaabot tayo ng 50 million. Balik tayo doon. Kasi ang regular forces is only 150. Ngayon, sinasabi ng Chinese, in one day, makukuha tayo. Totoo yun. Ang mga major camps, for example, Fort Bonifacio, Aguinaldo, lahat ng mga major camps, to include the Philippine National Police, lahat yan, babagsak, may nakaprogram. Hindi nga araw yan minuto lang Sabog na yan Kaya pagka nagkagera, yung mga major camps dyan, wala na yung mga sundalo dyan. Aalis na yan sila. Unless yung kanilang pinaka-foundation ay talaga may taguan, ay hindi na aalis. Pero kung building lang, malis kayo kasi durog yan. Tunaw. Sino yung malalapit sa major camps? Kaya pag nagkagera, Colonel Los Bañez, ang NCR, pupulbusin yan. Kaya dapat early organize mo na and train. Hindi, wag mo na training kasi wala naman tayong capability. Organize mo lang, para pag pumutok, unang ituro natin survival, evacuation, dala pagkain. Kasi siguradong sunod-sunod yung mga missile na babagsak dito sa Metro Manila. Kaya nga, tama lang hindi lang in one day. In one day kasi 24 hours So, yun yung gagawin natin. Pag pumutok, ready ka agad evacuation, sama ang evacuation ng Metro Manila. Dito, sa Metro Manila, pumunta kayo ng Rizal. Kasi maraming lugar na bakante na alam ko na hindi pa nakaregister sa China ang mga kuweba dito. Unless kung nakaregister rin. Pero may kuweba dito, kung ang gagamitin nila, mga bomba lang, kahit na ubusin na yung bomba, hindi nila masisira yung tinasabi ko. Huwag lang chemicals. Kasi kung chemicals, wala na tayong magagawa. Magantay na lang tayo ng kamatayan. So, ganon ang purpose namin ni Commander Dado. Siya ang ating magiging commander. Okay. Nag-iingay yung aking aso. Sandali lang. Okay. Nag-iingay. Labas ka kasi ng lawas pasok. Halika. Food! Ito, akala mo si Commander Dado. Shhh! Nailintik na! Basa ka! Okay. Hindi na si Captain, si Commander Dado ang kwan. May aso, mayroon na ako aso na natuturuan rin. Okay, so much for that. Ganon. Lahat tayo dapat, mind setting natin, especially MUP, ito na yung paghahandaan natin. Yung bang mga kapitbahay natin na pagsabihan natin. Pero minsan, hindi rin sila nakikinig kasi may bilib sila sa sarili na. Pero pagka pumutok, magsigaw ka na lang. At sigurado, tatakbuhan sa iyo. Magtatanong kung anong gagawin nila. Kung minsan, hindi sila naniniwala. Pagka emergency, sa kanila sila maniniwala sa iyo. Huwag na natin hintayin yun, Huwag na natin hintayin. Kaya tayo mismo nagbubuo. Minsan ayaw maniwala, wala tayong magagawa. Pero pag napumutok yan, alam na nila kung sino ang tatakbuhan nila. So, ito na yun. Ano ba yung mga... Okay, katulad na halimbawa, kasi sabi nga, na-invade na tayo, napasok na tayo Napasok na tayo. Sinasabi ng Kimi Yorgo. Yung Kimi Yorgo na nangyari, go ba yung go? Nasa Banban Tarlac. Sino may kasalanan doon? Yung mga intelligence unit ng Pilipinas. Nalala ko pala, yung NICA, minsan ang pinapatawag lang AFP. Ang alam ko, dapat ang NICA, kaya nga National Intelligence Coordinating Agency. Lahat ng mga intelligence unit,
na organisasyon sa gobyerno, ipatawag. Parang minsan napatawag, wala akong nakakasamang NBI sa mga meeting-meeting. Bakit hindi ba sila kasama ang NBI? Only Armed Forces and Philippine National Police. So dapat lahat yan ipatawag. Ha? PDEA ba? Required ba? O tutok lang sa PDEA yun. Pero that's part of security pa rin. Okay. Siguro maaaring nakuha ng ISAP yan. But because of politics, medyo hindi sila makapasok. But kung may record sa ISAP, hindi na mabiblame natin ang ISAP because they are controlled by the politician. Katulad ngayon, pinapakilaman ng First Lady ang ISAP. No? Biruin mo. And the sensitive position, pinakilaman ng may bahay. Oh, Diyos ko, may bahay. Pwede na pala makialam yung may bahay sa posisyon ng asawa. Okay. Sabi nga ni Kwan, bigyan tayo ng budget ang AFP. Sana walang corruption, ano? Yung 1 trillion ibigay sa atin para ma-develop naman tayo, ma-train tayo. Ano? Okay. Yung sinasabi ko nga, pag isang araw lang, isang putok, almost ubos ang AFP. Ha? Ang regular ubos kagad sa isang araw, tandaan nyo yan. Kung nandyan lang sila sa mga major camps. Ang matitira lang na members of armed forces, yung wala sa major camp. Tandaan nyo yan. 150 lang yan. Ang papasok 1 million dito na ng armed forces ng China. O, sige nga. 1 million versus 150, kaya ba yon? Plus reservists na hindi pa fully trained, kaya ba yon? So, tayo kasi, ang tawag kasi natin, village defense. Tayo ang magde-defense sa ating teritoryo. Hindi tayo makipaglaban papunta ng China. Hindi yan trabaho natin. Guerrilla tayo, unconventional. Yung regular, unconventional to include reservists. Ilan yung reservists natin? And this is the time. This is the time. Reckoning sa lahat ng mga kontrabida. Pagkakataon na natin na ilusot ang mandatory ROTC. Hindi na siguro kayang harangin ng mga leftist yan. Mandatory ROTC, lahat ng graduate ng college o nag-aaral ng college, mandatory ROTC. At preparatory yung CAT. Ano ba tawag ng citizen? Citizen Armed Training. Tama ba yun, Sir Kat? Kasi duman ako ng Kat eh. Citizen Armed Training. So dapat yung high school natuturuan na rin. And that is also required. Bakit nga pala naalis? Dahil nga sa komunista. After martial law, nawala na lahat yan. So nawala alin lahat. So pagkakataon na ngayon to, na may pasok yan. So, naintindihan nyo na paano tayo mag-organize. May mga commander dyan sa area dyan na kayo tumawag sa number na yan. Ang mga hindi sumasagot sa inyo at hindi na mag-respond, ibalik sa akin at maghanap tayo ng bago. Kasi ang kailangan natin dito, may loyalty sa bayan. Kaya ang requirements lang namin dito, loyalty sa bayan at able body. Yun ang requirements ko. So simulan na natin. Nagpalista. Kasi pag hindi kayo nakalista at nagtatago kayo at na-organize na yung bilis ninyo, ipapasalbid lang kayong lahat. Katutal, hindi ka man nakakatulong. Baka nga ikaw pa magturo sa mga guerrilla kasi sa takot mo, kaduwagan mo, nahuli ka. Asan yung mga guerrilla dito? Asang guerrilla dito?
dahil sa takot mo, itinuro mo sila. Ay, dapat patayin ka na lang. Di ba? Hindi ka pa nakatulong sa kalaban. Hindi ka na nga nakatulong sa gobyerno mo. Sa kalaban ka tuloy nakatulong. So, dapat mawala ka. So, ganun talaga mangyari. Kasi, pag gera na, wala na. Ang masusunod na dyan, yung katotohanan para sa ating bansa. So, ganun ang mangyayari. Ha? So, sabi ko nga do sa group chat ng Special Forces, sabi ko, ang SPOC 28 nagsimula na, nag-organize nationwide. Kaya yung mga graduate ng Special Forces in other training na alam sa organization mobilization, simulan nyo na sa area nyo and coordinate to my area commander para isang command lang tayo. Wala nang pataasan ng ihi dito dahil bayan na natin ang dinidipinsahan. Ano? Kasi kami, ang vanguard of democracy, we have an organization nationwide. Hindi siya nag-iabang ako kung hindi nabudol ni wag na muna, hindi ko muna singitan ng politika ito. Ano? Hindi ko muna singitan. Umabot kami ng 6 million, kaya lang nagtampo. We are fully organized and we are deployed balance situation nationwide. Talo pa nga namin ng armed forces eh. Talo pa natin ng armed forces kung tutusin. Because we have guardian number of 6 million. Sila 150,000 lang eh. MUP, ang mga retired MUP, sabi natin 150,000 rin. Lahat yun, ilan lang yung sabihin natin yung 150,000. 50,000 na lang doon ang able body. So makakatulong yun sa guerrilla. Yung reservist kasi, pag kumunti na ang regular, reservist ang hihilain nila. Pag naubos na yung regular, reservist na ang mag-a-assume, mga reservist. So, ngayon, dahil ubos na rin ang reservist, dito sila, guerrilla na ngayon ang hahawak sa gobyerno natin. Kasi wala na eh. Halimbawa, for example, ito, brainstorming ko lang, For example, naubos na ang armed forces. Hindi naman naubos totally. Kumbaga, wala na silang function. Hinilang reservist, nag-function. Nawala ang reservist, kukunti na lang sila. Paano sila mag-function? Mag-merge ngayon sila sa amin, sa guerrilla. Ngayon, diriktahan kami ng armed forces o commander-in-chief ng presidente. Pwede hindi kami sumunod. Kasi mas malaki ang bilang namin. Kasi buo na ang leadership namin eh. Buo na ang leadership namin. Buo na ang struktura namin. Buo na ang channeling namin. Under dito na hindi pagbuo. Kasi halimbawa katulad nito, nung before the election, sabi ko, nahihiya kasi ako doon sa mga general ganyan-ganyan. May mga general kasama. Sabi ko sa kasama ko, siguro sila na lang ipalit ko, maging deputy na lang. So, hindi pwede. Hindi pwede na ikaw magiging deputy ka lang. Ikaw talaga kasi ikaw yung kilala namin. At ikaw ang nag-organize to, founder and organizer. Hindi kami papayag. Hindi. Para maganda takbo, hindi sila pumayag. Kaya hanggang ngayon, nandito pa ako. Kung mayroon man gusto mong patalsik sa akin, i-convince nila lahat yung mga kasama kung papayag sila. May effort ba kayo na pinagpaguran nyo ito? Ngayon, sa panahon ng gera ngayon, loyalty ang hinahanap natin dito, ang pinakamalaga. Ano? Okay, so much for that. So yun lang yung dinidiscuss ko. Na yung armed forces, mag-merge na sa atin yan kung kulang na sila ng pwersa. And now, ang magpapatakbo na sa ating bansang Pilipinas, the guerrilla warfare, the guerrilla units, ang magpapatakbo. So that's the time, yung guerrilla units, yun na rin magiging regular forces natin. And after the war. After the war, gano'n na mangyayari yun. Kasi halimbawa katulad nito. Ang strength na lang ng regular from 50,000 to 20,000. Kaya pa ba lumaban nun? Hindi.
Ang gagawin namin, i-distribute namin yan nationwide. Ha? Then, yung reservists, kasi 20,000 reservists, ganun na lang eh. So, i-merge namin sa grupo namin. Or, pagkakasunduan natin, yung armed force, yung guerrilla, will be now the armed forces regular forces. So, milyon na tayo. So, ang magkagulo dito ngayon, magkakaroon ng labanan dito sa commandership. So, yun dapat ang pag-uusapan namin. Hindi before the war or after the war. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. After the war, how many days after? Pag-usapan ka agad, ano ang mangyayari kung ang regular process na bawasan na? Anong gagawin? Silang mag-merge sa kanila, sa atin, o sila ang mag-merge? So, yung grupo natin ang magdidesisyon doon kung magkasundo dito sa regular. Now, nagpakasyon pa yung ating batas. So, maaari hindi rin natin sundin ang batas. Maaari hindi natin sundin ang batas kasi wala na rin magpapatupad ng batas eh. Kahit sabihin natin na matatapang ang mga congressman at saka senador dyan, wala na rin makinig sa kanila. At wala na rin makikinig sa presidente kung mali-mali na. Okay, so Mark Balat, naipaliwanag ko na yun regarding sa guerrilla forces. Guerrilla forces sa struktura, yung channeling, yung pag-report kung saan ka, pwede ka na mag-organize sa area mo. As long you are coordinated to hire. Kung ikaw sa barangay, coordinated ka sa municipality or city, coordinated ka sa province to region to area commander. Then national. So yun. Maraming salamat sa ating lahat.